100.7 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, may mga taong mabait at matulungin pagkaharap mo. Pero kapag ika'y nakatalikod ay gagawin kang masama at sisiraan ka sa iba. Kadalasan, mga kadugo pa natin ang gumagawa nito na mas masakit lalo kung wala ka namang ibang ginawa kundi sila ay irespeto. Ikaw ka barangay, naranasan mo na bang magkaroon ng toxic na kamag-anak? Dear Mama Mia, bago ang lahat, nais ko lamang po kayong batiin ng isang napakagandang araw. Ako si Meredith, 27 years old, dating online seller na ngayon ay isa ng overseas Filipino worker dito sa UAE. Tubong Pangasinan po talaga ako, Mama Mia. Biyuda na ako at may 2 anak. 4 years ago ay namatay ang asawa ko sa kasagsagan ng bagyo matapos siyang mahulog sa tulay habang pauwi galing sa kanyang trabaho. Simula noong nawala ang asawa ko ay hindi na po ako naghanap pa ng ibang karelasyon. Itinoon ko na lang po ang oras at atensyon ko sa 2 kong anak na ang isa ay 7 years old at ang isa naman ay 5 years old. May 3 akong kapatid, Mama Mia. Ang panganay ay nakatira sa Cavite, samantalang ang pangalawa ay bumuo naman ng sariling pamilya sa California. Ako po ang pangatlo at kaisa-isang babae sa magkakapatid na naiwan sa Pilipinas, kasama ang nanay namin na hindi na makakita dahil sa katarata sa mata. Ang bunsong kapatid naman namin ay nakatira ngayon sa La Union at may sarili na ring pamilya. Salat man kami sa buhay ay patuloy pa rin ang pagsusumikap ko bilang isang single mom. Ang pagiging online seller ko ng mga pre-loved na damit ang bumubuhay sa pamilya ko, Mama Mia. Tuwing hapon naman ay nagtitinda ako ng inihaw sa harap ng bahay kung saan suki ko ang aming mga kapitbahay. Kung ako po ang tatanungin niyo, Mama Mia, mahirap po talaga ang buhay dito sa Pilipinas. Pero sa kabila nito ay masaya ako dahil napoprovide ko naman ng maayos ang pangangailangan hindi lang ng aking mga anak kundi pati na rin ng nanay ko. Tahimik ang buhay namin, Mama Mia, hanggang sa dumating ang isang kontrabida sa buhay ko. Ito ay si Auntie Lenny. Kamag-anak namin siya na nagbakasyon dito sa Pilipinas galing sa Amerika. Nandito na po tayo, Auntie. Welcome back dito sa Pangasinan. My gosh, ang init-init naman dito sa Pilipinas. Pumasok na po kayo para makapagpahinga kayo. Ito na ba yung bahay na pinagawa ni June? Opo, Auntie. Kami na nila nanay ang tumira rito kasi nga po nag-migrate na si Kuya sa California. Ang kalat naman! Ano ito, bodega? Bakit ang daming nagkalat na mga damit? Hindi na po ako nakapag-ayos eh. Nagmamadali po kaming bumiyahe para sunduin kayo. Mga binebenta ko po yan, Auntie. Nagtitinda kasi ako ng mga damit sa Facebook. Ang ganda-ganda ng bahay pero dugyot naman pala ang mga nakatira. Sana nag-hotel na lang pala ako. Maayos naman po yung kwarto ninyo. Nilinis ko na po yun ng maigi. Nagpakabit din po ako ng aircon para hindi kayo mabigla kung gaano kainit dito sa Pinas. Lalo na po dito sa Pangasinan. Hoy, Meredith. Tandaan mo, hindi sa'yo itong bahay na ito. Ipinatayo to ng kapatid mo para may mauwian sila ng pamilya niya kapag nagbakasyon sila rito. Nakikigamit lang kayo kaya alagaan nyo naman tong bahay niya.
Inaalagaan naman po namin tong bahay, auntie. Nasakto lang kasi po na maraming nangyari nitong week na to. Ang dami pong events ng mga bata sa school nila. Tapos busy pa po ako sa pagla-live. Hindi ko na po namalayan yung araw kaya hindi na ako nakapaglinis ng maigi. Diyos Mayo, hindi ka na nahiya. Mas malinis pa yata ang mga bahay sa squatters eh. Ay, maglilinis na lang po ako bukas. Kadarating lang din kasi nung ibang orders ko. Hindi ko pa po sila nasasort. Nasaan yung mga anak mo? Ay naku, tulog na po siguro sila. Alauna na po kasi na madaling araw eh. May pasok pa po sila bukas. Abo, hindi man lang ako hinintay. Pati nanay mo tulog na rin. Wala man lang kayong pa-welcome party sa akin. Ano ba yan? Pasensya na po, auntie. Ibasok mo na yung mga gamit ko para makapagpalit na ako. Tagal kong naghintay sa airport, ang lakit ko na oh. Naibaba na po. Ipapasok ko na lang. Auntie, yun palang bayad sa arkilan ng sasakyan. Ha? Hindi pa babayad? Itong ayoko tuwing umuwi ako eh. Kadarating ko pa lang, pero naglalabas na agad ako ng pera. Kayo po kasi ang nagsabi na mag-arkila ng van kasi marami kayong bagahe. Eh magkano ba? 7.5 po, kasama na po dun yung mga binayarang toll fee at panggas. Ano ba yan? Mahal ang pangit naman ng van na inarkila mo. Sobrang hina pa ng aircon. O yan, ibigay mo sa akin yung sukli ha. Opo, sige po. O anong hinanda ninyong pagkain? Kanina pa ako gutom. Hindi ako kumain sa eroplano ang sagwa ng pagkain nila. Kakain muna ako bago matulog. Naku, magluluto pa lang po ako, auntie. Nag-take out lang ata si nanay kanina kasi wala magluluto para sa kanila. Wala pang pagkain? Grabe naman. Damang-dama ko ang mainit na pagtanggap niyo sa akin, ha? Hindi man lang kayo naghanda ng pagkain? Pasensya na po, wala kasi magluluto eh. Eh di sana nagbayad ka ng taong magluluto. Ang hilig niyo sa take-out kaya ang tataba ninyo eh. Tingnan mo ang katawan mo. Paniguradong hindi kakasya sa iyo yung mga inuwi kong damit. Masarap po kasing kumain, auntie eh. Sus! Tapos kapag na-ospital kayo, hihingi kayo sa akin ng pang-ospital ninyo. Magpahinga na lang po muna kayo dyan, ha? Babayaran ko lang po yung driver tapos magluluto na po ako ng kakainin natin. Kasi gutom na rin po ako eh. Dalian mo! Malayong kamag-anak namin si Auntie Lenny Mama Mia. Pinsan siya ng lola ko na matagal nang namatay. Kaya technically ay lola ko na rin siya, pero nasanay na lang kaming magkakapatid na auntie ang itawag sa kanya dahil nakalakihan na namin na auntie ang tawag sa kanya nila nanay. Lumaki sa iisang bahay sina Lola Aurora at Auntie Lenny, kaya parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Tuwing nagbabakasyon sa Pilipinas si Auntie Lenny ay sa Pangasinan na talaga siya nagpupunta. Wala naman din kasi siyang ibang pamilya na mauwian dahil hindi siya nag-asawa. Mabait naman si Auntie Lenny Mama Mia. Kaso masyado lang kasing mataas ang tingin niya sa sarili niya dahil lang tumira siya sa States. May superiority complex siya, Mama Mia. Mata pobre at walang preno ang kaniyang bunganga. Wala siyang pakialam kahit makasakit siya ng damdamin basta masabi lang niya ang nasa isip niya. Masyado siyang insensitive at ang tingin niya sa mga kamag-anak niya sa Pinas ay mas mababa ang uri kaysa sa kanya. Hindi po siya marunong umappreciate ng mga efforts ng iba. Lagi niyang napapansin ang mga mali. Lagi niyang nakikita ang mga kulang. Hindi siya marunong mag-thank you at wala nang ibang lumalabas sa bibig niya kundi puro reklamo. Ang totoo niyan, Mama Mia, pagkasundo namin sa kanya sa airport, ang naging sagot niya ay welcome back na pagbati ko ay sunod-sunod na reklamo. 30 minutes daw kasi siyang naghihintay sa airport. Buong biyahe pa uwi ay wala siyang ibang ginawa kundi ang pumuna at magreklamo. Mabuti na lang at meron akong mabait na kapitbahay na natatakbuhan ko tuwing kailangan ko noon ng mapaglalabasan ng sama ng loob. So, kamusta naman ang may
chocolate dyan? Ay nako, ni ako nga wala pang natatanggap na tsokolate eh. Kagabi, binuksan niya yung inuwi niyang balikbayan box. Puro naman pinaglumaan yung inuwi. Mas bago pa yata yung mga binibenta ko eh. May mga bagong damit nga, hindi naman kasya sa akin kasi mataba raw ako. Ilang beses ko nang binabanggit sa kanya yung size ko tuwing tumatawag siya sa akin. Teka, nasan ba siya ngayon? Bakit may oras ka ngayong makipagtsikahan sa akin? Lumabas siya kasama yung mga batch niya. Mabuti nga eh, para naman makapagpahinga tong tenga ko sa kabubunganga niya. Napansin ko rin yan. Dinig na dinig sa bahay yung pagbubunga nga niya eh. Tapos alam mo ba kahapon, habang nagwawalis ako dyan sa harapan, lumabas siya nakahawak ng tasa ng kape. Nakipagkwentuhan siya sa akin. Oh, eh ano naman ang sinabi? Madami! Sobrang dami, as in! Simula raw nung umuwi siya rito, puro disappointment na raw ang nakuha niya. Ang kalat-kalat daw ng bahay nyo, hindi ka raw marunong maglinis. Tapos yung CR nyo, sira daw yung lababo, ni hindi nyo man lang daw maipaayos. Tapos yung mga binibenta mong damit, nagkalat daw sa sala. Yung mga anak mo, di mo raw masaway. Sobrang iingay! Sobrang good mood ko ng araw na yon, pero bigla na lang akong nahawa sa sobrang nega ng auntie mo. Nakakahawa pala ang negativity, no? Doon siya magaling eh. Yung magkwento ng mga bagay na hindi naman kumpleto. Sira yung lababo kasi wala pa akong pera na pampaayos nun. Pinakita ko naman kay Manong Arnold nung nakaraan yun eh. Kaso kailangan na raw palitan yung tubo. Eh wala naman akong pera na pambili kaya hinayaan ko na lang muna. Yung mga damit sa sala, hello, business ko yun. Online seller ako. Syempre marami talagang damit. Kasi araw-araw ako nagsusort ng mga binebenta ko. Yung mga bata, kailangan pa ba ng explanation yun? Eto pa ha, wala pa raw siyang isang buwan dito pero ang dami na raw niya nagastos. Pinaayos daw niya yung CR nyo kasi parang public restroom. Bumili raw siya ng TV kasi sira na raw yung TV nyo. Sira na pero hindi ko pinaayos kasi hindi na namin kailangan ng TV. Nakakanood naman kami sa cellphone eh. Hindi ba niya alam na nasa internet na ngayon lahat ng palabas sa TV? Tsaka wala naman akong time manood ng TV. Yung mga bata mas gusto pa nga nila maglaro sa labas eh. Si nanay naman radyo ang pinagkakabalahan niya at hindi TV. Hindi namin hiningi yung TV na yun eh. Siya nga kusan bumili nun. Tapos ngayon pinapalabas niya na parang kami pa yung nagpumilit na kumuha siya ng TV. Sobrang dami niyang reklamo sa mga nagastos niya. Pero siya naman lahat ang nagdesisyon na gumastos. Tsaka anong hanas niya sa CR? FYI, malinis ang CR namin ha. Masyado lang mataas yung standards niya. Ano akala ba niya sa bahay? Hotel? Ay naku sis, gets na gets kita. Ganyan din yung biyanan ko eh. Kaya nga kami bumukod ng asawa ko kasi nakaka-stress. Ay, sobra! Ang nakakainis lang kasi, yung mga bagay na yan yung paulit-ulit niyang kinukwento sa ibang tao. Gusto niyang ipaalam sa mga tao na mapera siya, kaya niya magpa-renovate ng CR. Pero ang mali sa ginagawa niya, sinisiraan niya ako, kami ng pamilya ko, kahit na hindi naman talaga totoo. Okay lang naman kung gusto niyang ipaayos yung bahay eh. Pero sana naman bukas sa kalooban niya. Hindi yung magpapaayos siya tapos isusumbat lang pala niya yung mga bagay na nagawa niya. Buti nakakayanan mong makasama siya sa iisang bubong. Ang balita ko, matagal pa siyang babalik eh. Matagal pa talaga. Isang buwan pa yata siya rito eh. Pero 1 week pa lang, ay nako, suko na ako. Habaan mo na lang pasensya mo. Ayun naman ang ginagawa ko. Kasi nga may respeto ako sa matatanda. Kaso nga lang minsan talagang sumosobra na siya. Hayaan mo na, mabilis lang naman ang isang buwan eh. Pagtiyagaan mo na. Nasanay lang siguro talaga siya na maayos ang buhay niya sa Amerika. Eh kung ayaw niya sa bahay, eh di sana nag-hotel na lang siya. Total yun naman ang pinagyayabang niya noon bago siya umuwi eh. Kaya raw niyang mag-hotel. Mas tahimik pa sana siguro ang buhay ko ngayon kung nag-hotel siya. Sana kayanin ang powers mo, sis. Ay nako, sana nga. Mahabaging langit, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya. Parang awa niyo na. Mama Mia, kaya ko namang tiisin ang pagbubunganga ni Auntie Lenny. Kaya kong lunukin ang lahat ng mga pang-iinsulto niya. Pero tuwing dinadamay niya ang nanay ko, pati na rin ang mga anak ko,
ay ibang usapan na po yun. Okay lang sana kung sinisiraan niya ako sa ibang tao, pero pati kasi sa mga bata na walang kamuang-muwang, pati sila ay pinagdidiskitahan niya. Alam kong makulit ang mga anak ko, pero gano'n naman talaga ang mga bata, hindi ba? Masakit lang para sa side ko na makitang pinapagalitan sila ng ibang tao. Bilang ina, ayokong makita silang malungkot. Hindi ko alam kung bakit sobrang init ng dugo sa akin ni Auntie Lenny. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa kanya para tratuhin niya ako ng ganon. Simula noong umuwi siya ay wala akong ibang ginawa kundi ang i-meet ang standards niya. Para akong assistant na dapat ay laging ready sa mga pangangailangan niya. Ang gusto kasi niya ay buhay donya siya sa lahat ng kailangan niya. Dapat naka-ready lahat ng gusto niya, Mama Mia. Minsan nga, para makaiwas sa pagiging bungangera ni Auntie Lenny, ay ini-extend ko na lang ang mga live ko kahit na pagod na ako. Maaga na rin akong natutulog para matapos na kaagad ang araw dahil sa totoo lang, apektado ang mood ng lahat ng tao kapag nagsimula ng magreklamo si Auntie Lenny. Tuwing sinusundo ko ang mga anak ko sa school nila, Mama Mia, ay nagpapalipas pa kami ng oras sa plaza para makahinga ng konti at makapaglaro sila ng walang nagagalit sa kanila. Pero minsan, may hangganan talaga ang pagbibigay ng pasensya, lalo na kapag hindi ka naman kayang irespeto pabalik ng taong nire-respeto mo. Mama Mia, kahit na may balikbayan kaming bisita, ay hindi pa rin ako tumitigil sa pagkayod. Kung hindi ko kasi gagawin yun ay wala akong ipapakain sa pamilya ko. Ayoko rin naman kasing ipaako kay Auntie Lenny ang mga gastusin sa bahay tulad ng pagkain at kuryente. Dahil baka sabihin na naman niya ang pineperahan namin siya. Alam ko kasi na kapag naglabas na naman ng pera si Auntie Lenny ay lalabas na namang nang hihingi ako. Yun na naman ang kwentong makakarating sa ibang tao na hindi ko nahahayaang mangyari. Sa katunayan nga ay hindi ako gumagamit ng mga pasalubong na ibinigay niya sa akin. Dahil parang hindi naman ito bukal sa loob niya. Bago ko natanggap ang mga bigay niyang damit ay katakot-takot na body shaming ang natanggap ko mula sa kanya. Dahil sa dami ng mga naibigay niya sa amin, pakiramdam ko tuloy ay parang wala kaming karapatang humindi sa lahat ng gusto niya. Para kasing utang na loob na namin ang mga bagay na natanggap namin sa kanya, kaya pwede na niyang gawin sa amin ang mga gusto niyang gawin. Ang frustrations na natatanggap ko mula kay Auntie Lenny ay itinuon ko na lang sa trabaho, Mama Mia. Araw-araw ko noong pinapagod ang sarili ko sa pagbebenta ng mga damit at pagtitinda ng mga inihaw. Hindi naman ako nagrereklamo sa pagod na naramdaman ko kasi sanay na ako doon. Ang hindi lang ako sanay ay sa tuwing natapos na ang nakakapagod na araw ay makakarinig pa ako ng talak mula kay Auntie Lenny. Paulit-ulit niyang ipinapaalala sa akin kung gaano kahirap ang buhay namin. Na lagi raw akong pagod dahil hindi ako naghahanap ng mas maayos na trabaho. Na ganito kami dahil lagi raw kaming nakaasa sa mga kamag-anak naming nasa abroad. Mama Mia, ang pinakamalala na sigurong ginawa ni Auntie Lenny ay noong nagsumbong siya kay Kuya June, ang kapatid kong nasa California. Nang dahil sa ginawa niyang yon ay nagkaroon kami ng alitan ng kapatid ko. Basta akin na to ha, itago mo na. Huwag mo nang ipakita sa live mo, baka mamaya may mag-mind pa eh.
Oo na, kunin mo na kung gusto mo basta yung bayad ha. Oo, isisend ko na lang sa'yo maya-maya. Ay teka, anong oras na ba? 6:00 na, bakit? Hindi pa umuwi yung balikbayan eh. Lumabas siya kasama mga amiga niya. Hindi ko nga alam kung uuwi siya ngayon. Ang dami kong niluto para sa hapunan. Umutang pa ako ng bagnet kasi nga last week pa siya nagpaparinig na nag-crave daw siya nun. Ay, sarap naman ang ulam. Kami nga pritong bangus lang eh. Uy, masarap yun ha. Sandali nga, ayusin ko na lang muna itong mga to ha. Kapag nadat na naman ni Auntie Lenny to, patay na naman ako. Deserve mo rin naman magpahinga ng konti. Kanina ka pa nagtatrabaho eh. After magbenta ng barbecue, nag-live ka pa. Maiintindihan naman siguro yun ng auntie mo. Sis, hindi. Hindi niya maiisip yun. Ang tingin niya sa akin, robot. Makita lang niya ako nakaupo, sasabihan na niya ako na ang tamad-tamad ko raw. Oy, tapos ito pa. Nakauwi rin. Ay, kwento ko na lang sa'yo mamaya. Ay, good evening po, auntie. Mukhang namasyal kayo ah. Good evening din. Inaya ako ng mga batchmate ko. Pinasyal nila ako. Mabuti pa sila. Kumain na po ba kayo? Nagluto po kasi ako ng bagnet tsaka KBS. KBS? Ano yung KBS? Kamatis, bagoong at sibuyas. Masarap yun na sausawan ng bagnet, sis. Kumain na kami sa labas. Hahainan mo na naman ako ng karne? Araw-araw na lang na ulam, karne. Hindi man lang kayo maggulay. Kaya ang lalaki ng mga katawan ninyo eh. Ang lakas ninyong kumain tapos hindi naman kayo marunong mag-exercise. Pero akala ko po ba gusto niyong kumain ng bagnet? Sa Amerika, salad ang kinakain ko sa gabi. Mas healthy yon. Nagpakpit po tayo kaninang tanghali ah. Gulay din naman po yun, auntie. Palibhasa, hindi kayo marunong gumawa ng salad. Bukas na lang ako kakain. Ang gawin mo, mamalengke ka bukas ng gulay. Gagawa ako ng green salad. Tapos hanapin mo sa box ko yung balsamic vinegar para makagawa ako ng dressing. Alam mo ba kung ano yung balsamic vinegar? Opo, alam ko po yun. Nasubukan ko na pong gumawa ng salad. Nagbenta nga po ako ng ganyan noon. Hello, June. O isa ka pa, ngayon ka lang tatawag, kanina pa kita message. Sorry auntie, kababasa ko lang. Papasok pa lang kasi ako sa trabaho. Oh, tingnan mo tong itsura ng kapatid mo dito sa Pilipinas. Sitting pretty lang kasama yung kaibigan. Tingnan mo tong mga kalat sa sala. Tapos yung nanay mo, hindi man lang maalagaan ng maayos. Pagsabihan niyo yan auntie para matauhan. Araw-araw kong pinagsasabihan, hindi naman nakikinig. Wala na akong magagawa dyan, kaya hindi umaayos ang buhay nila eh. Libre na nga yung bahay na tinitira nila eh. Alagaan lang si nanay ng maayos, hindi pa magawa. Ay bahala na kayo mag-usap ng kapatid mo. Magpapahinga na ako. Kanina pa kita hinihintay, ngayon ka lang tumawag. O sige na, bukas na lang tayo mag-usap ha? Excuse me? Ano po ulit yung sinabi ninyo, auntie? Hindi ko inaalagaan si nanay? Abay bakit? Totoo naman ah. Ako? Ako ang pagsasabihan ninyo na hindi ko inaalagaan ang nanay ko? Saan naman po nanggaling yan? Huy, kumalma ka lang. O ano gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling ako? Totoo naman. Tignan mo nga yung nanay mo, laging mag-isa. Alam mo na nga ang bulag, hindi mo man lang mabantayan ng maayos. Mawalang galang na po ha, pero kasi... Alam mo sis, may naghahanap pala sa'yo sa labas kanina. Halika na, puntahan natin. Halika na, baka kung ano pa masabi mo sa auntie mo. Kita mo na, Meredith? Yan ba ang inaalagaan ng nanay? Gabi na maglalakwatsa ka pa? Inutil! Muntik na talaga akong sumabog ng gabing yun, Mama Mia. Mabuti na lang at kasama ko noong oras na yon si Sonia at napigilan niya ako. Kung hindi ay baka nagwala na ako dahil sa init ng ulo ko. Pagkalabas namin ng bahay ay agad din naman akong kumalma. Hindi ko lang kasi po matanggap na sisiraan ako ni Auntie sa sarili kong kapatid. Gayong napakaraming sakripisyo na ang ginawa ko para sa aming ina. Never kong pinabayaan ang nanay namin. Pero mas pinaniwalaan pa ni Kuya si Auntie Lenny kesa sa alamin ng side ko. Nang gabing yon ay pinakain ko na lang ng hapunan si nanay at ang mga anak ko. Pagkatapos nito ay pinatulog ko na sila. Nang mapag-isa ay naglinis ako ng bahay para wala nang masabi si Auntie Lenny.
Nang maramdaman na ng katawan ko ang sobrang pagod, sa halip na nagpahinga ay lumabas ako ng bahay para magpahangin, Mama Mia. First time kong maiyak ng ganoon. Ang huling iyak ko ay noong namatayan ako ng asawa. Pero nang gabing yun ay bigla na lang bumuhos ang luha ko. Para akong siraulong umiiyak noon ng mag-isa sa tabi ng kalsada. Sobrang awang-awa ako noon sa sarili ko. Wala naman akong ibang ginawa kundi ang kumayod at magpakahirap para mapunan ang pangangailangan ng pamilya ko. Tapos ganun lang ang gagawin sa akin ni Auntie Lenny? Buong puso namin siyang tinanggap at pinapasok sa tahanan namin. Pero ang kapalit pala ng kabaitang ipinakita ko sa kanya ay paninira at pang-iinsulto sa mga paghihirap ko. Alam ko pong hindi ko deserve ang ganoong klasing tao. Nang mailabas ko na ang lahat ng kinikimkim kong sama ng loob, ay bumalik na ako sa bahay at nagpahinga. Kinabukasan, Mama Mia, tinawagan ako ng kapatid ko. Hello, kuya. Busy ka ba? Naghahanda lang ako ng mga ibebenta ko mamaya. Pero kaya ko naman mag-multitask. O bakit? Mag-usap muna tayo. Ano to sinasabi ni Auntie Lenny na pinababayaan mo lang doon si nanay? Naniwala ka naman. Nag-send siya sa akin ng picture ni nanay kahapon. Para siyang kawawa na nakaupo na lang sa sulok. Kahapon ka mo? Nung inutusan ako ni Auntie Lenny na bumili ng 1 galon ng mineral water na panligo niya kasi sensitive daw ang balat niya sa tubig ng gripo? Siyempre, hindi ko mababantayan si nanay kasi nasa labas ako. May trabaho ako, kuya. Anong gusto mong gawin ko? Tabihan si nanay 24/7? Tapos sobrang kalat pa ng bahay. Hindi na kayo nahiya kay Auntie Lenny? Siya pa pinagbayad niyo sa pampaayos sa mga sira sa bahay. Sana inalam mo muna yung side ko bago mo ako ginudge. Una sa lahat, hindi ko pinababayaan si nanay. Simula nung nagsialisan kayo dito sa Pangasinan, ako na nag-alaga kay nanay. Never ni isang beses, never kayo nakarinig sa akin ng reklamo. Ako ang kasama niyang pumipila sa ospital noon para ipa-check up ang mga mata niya. Ako ang bumibili ng mga gamot niya sa mata. Ni isa ba sa inyo may nakaalala sa kanya? Ni isa ba sa inyo kinumusta siya kung may kailangan siya? Wala, kuya! Tapos questionin mo ang pag-aalaga ko kay nanay? Ako ang gumagastos sa lahat ng mga pangangailangan ni nanay. Kaya wag na wag mo akong pararatangan na pabaya akong anak dahil sa ating lahat, ako ang hindi nakalimot na may nanay pa pala tayo. Huwag mo ako sumbatan ng mga sakripisyo mo Dahil pamamahay ko tinitira nyo ngayon. Pinatayo ko yan bilang rest house ng pamilya namin. Tapos anong ginawa mo? Hindi mo man lang maalagaan ang bahay ko? Kung hindi pa ako sinabihan ni Auntie Lenny, hindi ko pa malalaman ang totoo. Alin ba sa tingin mo ang totoo? Agad-agad ka kasi nagpapaniwala sa mga lumalabas sa bibig niya Lilinawin ko lang sa'yo Yung mga kalat na ipinakita niya sa'yo, mga damit yun na binebenta ko. Nung oras na yon, katatapos ko lang mag-live. Malinis itong bahay mo, kuya. Inaalagaan namin ito. Oo, may mga sira. Hindi naman maiiwasan yon. Pero ipapaayos ko naman kapag nagkaroon na ako ng ekstrang pera. Nagkataon lang na marami akong bayarin ngayon May 2 anak ako, kuya. Baka naman nakakalimutan mo yon. Ako rin naman! May binubuhay akong pamilya! Bakit? Sa tingin mo ba porkit nandito ako sa ibang bansa, maganda na ang buhay namin? Hindi! Di sana mas ako ang naiintindihan mo, di ba? Kung mas mahirap ang buhay niyo dyan, paano na lang kami dito sa Pinas? Ang gusto ko lang naman, maging maayos kayo dyan. Yung bahay na nga lang na yan na may tutulong ko sa inyo, hindi nyo pa maalagaan na maayos. Alam mo ba na lahat na nangyayari dyan sa Pinas, nakakarating dito? Hindi lang sa akin, kundi maging sa iba pa kamag-anak natin dito sa abroad. Ay nako, bahala ka na sa gusto mong paniwalaan, kuya. Kung gusto mong maniwala sa mga kwento sa'yo ni Auntie Lenny, bahala ka. Wala namang bago Lagi naman ako ang masama sa mga mata niya. Pati nga sa ibang tao, sinisiraan niya ako Hindi ko nga alam kung bakit parang tuwang-tuwa pa siya sa mga pinagagagawa niya. Ako
Ako na nga lang itong natatanging tao na tumanggap sa kanya rito sa Pilipinas, tapos ganun pa yung gagawin niya sa akin? Ang malala pa nito, naghanap pa siya ng kakampi. So kung gusto ninyo akong pagkaisan, di bahala kayo. Kasi pagod na ako. Pagod na ako, kuya. Ayoko sanang gawin to pero ang taas talaga ng pride mo. Mas mabuti siguro Ako pa mataas ang pride? Ako pa talaga? Simulan mo na mag-ipon ng pera. Ibebenta ko na yung bahay. Kung ganyan lang din naman ang sitwasyon ng bahay ko ngayon, mas maganda na lang na huwag na kami umuwi ng Pinas. Oy, sige. Bahay mo to Wala naman ako magagawa kung gusto mo tong ibenta. Pero sana lang, bigyan mo ako ng oras para makapag-ipon. Huwag kang mag-alala. Lilipat kami kagad kapag nagkaroon na ako ng sapat na pera. Pero itong tandaan mo, kuya, ha? Maayos ang bahay mo. Isang lababo lang naman ang sira dito Pero wagas na kung makapagkwento si Auntie Lenny ng kung ano-ano sa'yo. Akala kasi niya, nasa Amerika pa rin siya. Hindi niya alam na nasa third world country siya. Mahirap ang buhay dito kung mahirap ka. Hindi ka tulad dyan sa abroad na kaya niyong gumastos ng kahit na ano. Pakisabi na lang kay Auntie Lenny. Ikaw na lang magsabi, busy ako. Marami pa akong gagawin. Pwisit! Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko matapos ang pag-uusap naming yon ni Kuya June, Mama Mia. Hindi ako confrontational na tao, kaya hirap akong mailabas ang lahat ng mga hinanakit ko sa kausap ko. Marami pa sana akong gustong sabihin ng mga oras na yon, pero malapit na talagang pumatak ang mga luha ko, kaya tinapos ko na lang ang usapan namin. Noon ko lang na-realize, Mama Mia, na kahit gaano karaming mabubuting bagay pala ang gawin mo, ang mga maliliit na pagkakamali pa pala ang mas pinapansin ng mga tao. Kailanman ay hindi ako nagreklamo na sa akin iniwanan ang responsibilidad sa pag-aalaga kay nanay. Pero para pagsabihan nila ako na pinapabayaan ko siya ay ibang usapan na yun. Mahal ko ang nanay ko at kahit mabaon ako sa utang ay gagawin ko ang lahat para mapabuti lang ang kalagayan niya. 4 kaming magkakapatid. Ni isa sa mga kapatid ko ay walang naitulong kay nanay. Ako ang laging nagsasakripisyo. Ako ang laging gumagawa ng paraan. Kahit na hirap na ako ay never akong humingi ng tulong dahil alam ko na bawat tulong na hihingin ko sa kanila ay panunumbat lang din naman ang matatanggap ko pabalik. Okay lang sana sa akin yun, Mama Mia. Okay lang na kahit wala silang pagkukusang tumulong ay walang problema sa akin. Pero ang mali ay yung pagkaisahan nila ako dahil lang sa isang tawag at paninira mula sa isang taong nakasama namin ng wala pang 1 buwan. Sobrang sakit lang para sa akin na nabaliwala ang lahat ng mga efforts ko. At mas pinaniniwalaan pa nila ang paninirang puri sa akin. Simula noong araw na yon ay iniwasan ko na po talaga si Auntie Lenny. Hindi ko alam kung ano ang rason niya, kung bakit niya kami pinagsasabong ni Kuya June. Pero wala na akong pakialam doon. Ang hiling ko na lang, Mama Mia, sana ay lumipas na ng mabilis ang mga araw nang makauwi na siya sa pinanggalingan niya. Yun na lang talaga ang dasal ko sa Diyos. Ang bigyan ako ng pasensya. Sa mga sumunod na araw ay napansin siguro ni Auntie Lenny ang pagbabago ng pakikitungo ko sa kanya. Hindi ko naman siya tuluyang tinalikuran, Mama Mia. Pero nagkaroon lang ng distansya sa pagitan naming dalawa. Mas pinili ko na lang umiwas sa kanya dahil alam kong kapag na-provoke ako ay maaaring hindi na ako makapagpigil. Pero sa pagkakataong yun ay mas naging mahinahon sa amin si Auntie Lenny. Hindi tulad ng dati na palagi siyang nagbubunganga. Ngayon ay medyo kumalma na siya.
Nakikipagkwentuhan na siya sa akin na para bang wala siyang ginawang mali. Dahil sa panibagong problema na dumating sa buhay namin, Mama Mia, ay mas pinili ko na lang pagurin ang sarili ko sa trabaho. Kailangan kong mag-ipon para may matuluyan kami nila nanay at ng mga anak ko kapag binenta na ni Kuya June ang bahay niya. Yun muna ang top priority ko at wala na akong pakialam kung mawalan man ako ng oras na ibigay sa mga pangangailangan ni Auntie Lenny kahit na bisita namin siya. Siya rin naman ang dahilan ng lahat kaya kasalanan din nga kung bakit nagpaka-busy ako sa trabaho. Ipinangako ko sa sarili ko, Mama Mia, na kapag nakapag-ipon at nakalipat na kami sa sarili naming bahay, ay puputulin ko na ang communication ko kina Kuya June at Auntie Lenny. Nakakainsulto lang kasi sa part ko na pagkaisahan nila ako habang sobrang sakripisyo ang ginagawa ko para mabuhay ko ang pamilya ko. Akala ko noon, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na ang pagiging mabait ni Auntie Lenny. Pero nang minsang magbunga nga ulit siya dahil sa pag-iingay ng mga anak ko, ay hindi na talaga ako nakapagpigil pa. Nila. Ilang beses ko lang sinaway para tumahimik, ayaw pa nilang makinig. Bakit po? Ano po bang ginawa nila? Alam na nga nilang nagpapahinga yung tao, sigaw sila ng sigaw, talon ng talon, nagbabatuhan pa ng laruan. Anong klase bang laro yan? Syempre po mga bata yung mga yan. Natural lang sa kanilang mag-ingay kapag naglalaro. Turuan mo kasi sila na magandang asal. Hindi sila marunong sumunod o makinig sa nakakatanda sa kanila. Palibhasa, puro katrabaho. Hindi mo na napapalaki ng maayos yung mga anak mo. May kwarto naman po kasi kayo. Doon na lang po kayo matulog para hindi kayo maabala. Aba, uutusan pa ako? Matutulog ako kung saan ko gusto matulog. Ang utusan mo, yung mga anak mo para tumahimik naman tong bahay. Hindi na po talaga alam ng mga bata kung saan sila lulugar. Kapag naman tahimik sila habang nanonood sa cellphone, magagalit kayo kasi puro gadgets na lang ang inaatupag nila. Tapos kapag masaya naman silang naglalaro, magagalit pa rin kayo dahil maingay sila. Ano po ba talaga ang gagawin nila, Auntie? Aba, tignan mo to, sumasagot pa. Kaya pala bastos sa mga bata, may pinagmanahan naman pala. Hindi po ako bastos. Nagsasabi lang po ako ng totoo dahil simula nung umuwi kayo rito, wala na akong nagawang tama. Lahat na lang ng galaw at desisyon ko, mali sa paningin ninyo. Pati nga pagluluto ng spaghetti, mali eh. Dahil ano? Masyadong matamis, hindi tulad sa Amerika na maasim. Siyempre, Pinoy style. Nasa Pilipinas kayo eh. Nakakarindi na kayo sa totoo lang, Auntie. Nakakarindi na yung paulit-ulit na reklamo ninyo. Malapit na kayo mag-isang buwan dito sa amin pero ni isang thank you galing sa inyo, wala man lang akong narinig. Alam niyo po kung ano yung naririnig ko mula sa bibig ninyo? Puro pagyayabang, puro paninira, hindi lang sa akin ha, kundi maging kay nanay. Pati mga batang walang muwang, hindi niyo pinalalampas. Ano pa sasalamatan ko sa'yo? Wala ka namang nagawang maayos simula nung umuwi ako rito. Ikaw ang dapat nagpasalamat sa akin dahil sobra-sobra na ang naibigay ko sa'yo at sa pamilya mo. Lagi ko kayong pinasasalamatan, Ante. Pero hindi ibig sabihin nun, porke marami na kayong naitulong, hawak nyo na kami sa leeg. Kayo ang kusa nagbibigay sa amin, wala kaming hinihingi sa inyo. Pero siguro inaasahan nyo na dahil marami na kayong naitulong, kailangang ituring na namin kayong reyna. Pasensya na po ha, pero ang reyna, kagalang-galang. Sa pagkakataong ito, malayo kayo sa pagiging reyna. Tingnan mo! Lumabas din ang totoong ugali mo! Sinasabi ko na nga ba't may tinatago kang sungay eh? Akala mo kung sinong napakabait? Pero kung makasagot-sagot, nakalimutan ang salitang respeto! Wala po akong ibang ibinigay sa inyo kundi respeto dahil yun lang ang kaya ko.
Pero minsan nakakapagod na, ante. Ang tahimik ng buhay namin noon. Pero ngayon, hindi mapanatag ang kalooban ko. Lagi kong iniisip kung bawat gagawin ko ba, may masasabi kayo. Konting pagkakamali lang kasi, puro talak ang naririnig ko. Aba malamang! Dapat talaga itama ang mga nakasanayan ninyong mali. Paano uunlad ang buhay ninyo kung nasanay na kayo sa ganitong klaseng buhay? Hindi po kami nasanay sa ganitong buhay. Wala lang kaming choice dahil ito lang ang kaya namin sa ngayon. Kaya nga po ako nagsusumikap para makaahon mula sa hirap. Hindi ka na makakaahon kung ganyan ang tabas ng dila mo. Walang modo, walang utang na loob. Kayo na nga itong tinutulungan, ikaw pa itong magganang sagot-sagutin ako? Ganito naman ang pinapalabas nyo sa ibang tao, di ba? Di lubos-lubusin ko na. Kasi hodang maging mabait ako o maging masungit sa inyo, isa lang ang pinapalabas ninyo sa ibang tao. Pinalalabas ninyo na masama ako. Paano ako akit sa tuktok niyan kung palagi may taong imbis na tulungan ako, mas lalo pa akong idinidiin pababa? Masaya ba kayo? Ikinakatuwa niyo ba ang pagpiestahan ako ng ibang tao dahil sa paninira ninyo? Masaya na ba kayo ngayon na pinapalayas na kami ng kapatid ko sa pamamahay niya? Kung masaya kayo, abay sa wakas, may nagawa rin akong ikinatuwa ninyo. Hindi ko alam kung bakit kayo ganyan sa akin Wala naman ako ibang ginawa kundi ang pagsilbihan kayo. Naging utusan ninyo ako simula nung umuwi kayo rito. Para akong assistant na tagabili ng tubig, tagatawag ng mga taong gusto mong kontakin, ultimo nga mga pinggan na pagkakainan mo, kailangan ko pang iabot. Kulang na lang, paypayan ko kayo habang nakaupo dyan Ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para maging sulit at masaya ang bakasyon ninyo. Pero bakit naman ganito, ante? Tinatanong mo kung masaya ang bakasyon ko? Para malaman mo, hindi! Wala kang kwentang tumanggap ng bisita. Wala kang galang. Ang kapal ng mukha mo. Makaalis na nga rito. Mama Mia, pagkatapos ng naging sagutan namin ni Auntie Lenny, ay agad siyang nag-empake ng kanyang gamit at nagdesisyon na sa Manila na lang ituloy ang bakasyon niya. Nag-arkila siya ng van na maghahatid sa kanya. Doon ay nag-check-in siya sa hotel at doon na niya inilagi ang natitirang araw niya sa Pilipinas bago siya bumalik ng Amerika. Aminado naman po ako na medyo na-guilty ako na hindi ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Sa kabila ng mga ginawa niya ay hindi pa rin naman nawala ang concern ko sa kanya. After all ay kamag-anak ko pa rin naman siya. Pero sa totoo lang ay nakahinga talaga ako ng maluwag nang umalis sa bahay si Auntie Lenny. Matapos ang halos isang buwan ay noon lang ako nakaramdam ng kaginhawaan. Para mapanatag ang loob ko ay nag-message ako kay Auntie Lenny at humingi ng tawad sa mga nasabi ko kahit na ang totoo ay yun talaga ang laman ng puso ko. Sa huli ay ako na lang ang umintindi at nag-sorry. Humingi rin po ako ng paumanhin kung hindi ko man naibigay ng maayos ang inaasahan niyang comfort dahil hanggang dun lang talaga ang nakayanan ko. Pagkatapos ng mahabang message na isinend ko sa kanya ay sinin lang ako ni Auntie Lenny, Mama Mia. Okay lang naman sa akin yun. Ang mahalaga ay nakapag-sorry ako sa anumang kamalian at pagkukulang na nagawa ko. At least, hindi na ako babagagabin ng konsensya ko. Ilang weeks matapos bumalik sa Amerika si Auntie Lenny ay nakatanggap naman ako ng tawag mula kay Kuya June. Sis, hindi ka na haggard tingnan ngayon. Weh, totoo ba? Oo, sobrang laki ng pinagbago mo simula nung umalis yung balikbayan nyo. Sobrang nakahinga talaga ako nung nabawasan na ako ng pinoproblema. Isa na lang talaga ang kailangan kong harapin at yun ay kung saan kami lilipat ngayon. Totoo ba talaga na pinapalayas na kayo ni June? Hindi naman sa pinapalayas.
Pinapaghanda lang niya kami kasi plano na niyang ibenta tong bahay niya. As in? Oo, bahay naman niya talaga to eh. Desisyon niya kung anong gagawin niya rito. Wala na akong magagawa pa kung anong maisipan niyang gawin. Basta ang kailangan kong unahin ngayon, mag-ipon. Ipapaayos ko lang yung mga sira ng bahay tapos lilipat na kami ni nanay. Wala ba kayong... Ay, sandali lang ha. Si Kuya Jun tumatawag. Sige, go. Hello, Kuya. Ano, kamusta na? Nakauwi na ba si Auntie Lenny? Oo, yata. Nakita ko sa post niya na nakalapag na siya ng airport kahapon. Si nanay, kamusta? Nagsisiesta na habang nakikinig ng radyo. Katatapos lang niyang kumain kanina. Ikaw? Ako? Heto, naglalagay ng isaw sa stick para may maibenta mamaya habang nakikipagchismisan sa kapitbahay ko. Bakit ka ba napatawag? Sorry sa mga nasabi ko nung nakaraan. Mali yung ginawa ko na hindi mo na kita kinausap bago ako nagbitaw ng kono ng salita. Hayaan mo na yon. Okay na ako ngayon. Okay na kami kasi nakauwi na yung problema rito. Yung sinabi ko noon na ibebenta ko yung bahay, binabawi ko na. Ipinatayo ko talaga yan para kay nanay. Tumira kayo dyan hanggat kailan yung gusto. Ibenta mo na lang, kuya. Wala naman ang titira dito unless magbayad ka na magiging caretaker. Bakit? Nakalipat na ba kayo? Hindi pa. Pero nag-decide na ako na magtrabaho na lang abroad. Mag-a-abroad ka? Paano yung mga anak mo? Paano si nanay? Nakausap ko na si Joel sa La Union. Sa kanila ko muna iiwan si nanay. Yung mga anak ko, iiwan ko sa lolo't lola nila sa father side. Willing naman daw silang alagaan yung mga bata habang nasa ibang bansa ako. Saan plano pumunta? Wala pa. Nag-a-apply pa lang ako. Depende kung saan may available. Pero matagal pa yun. Mga after 5 months pa siguro bago mangyari. Marami pa akong kailangan ipaayos dito sa bahay. Marami rin akong papeles na kailangan lakarin. Dahil ba yan sa nasabi ko na ibebenta ko na yung bahay kaya ka nag-decide na mag-abroad? Oo, medyo. Pero naisip ko na for the better na rin ito. At least kapag nakapag-abroad ako at nakapag-ipon, makakapagpatayo na ako ng sarili naming bahay. Para na rin naman may matuluyan ang mga anak ko. Hindi yung nakikitira lang kami sa bahay ng iba. Hindi ko naman na kayo pinapaalis eh. Oo, hindi nga. Pero kami na mismo ang aalis, kuya. Mas maganda na rin yung siguro. Kung yan ang gusto mo mangyari, wala na ako magagawa. Yun na talaga ang gusto kong mangyari. Huwag ka mag-alala. Kaya kong alagaan ang sarili kong pamilya. Tawagan mo na lang ako kapag nagbago na ang pasya mo. Mukhang hindi na magbabago ang pasya ko, kuya. Pero sige, tawagan na lang kita sa susunod. Kailangan ko nang ayusin tong paninda ko. Sige na, kuya, ha? Sige. Hoy, totoo ba? Mangingibang bansa ka? Oo, totoo yung mga narinig mo. Pero... Mamaya na yung tanong. Tulungan mo muna ako rito tapos ikukwento ko sa'yo lahat habang nag-iihaw ako mamaya. Sa loob ng 5 buwan ay nilakad ko ang application ko para makapagtrabaho abroad. Sa awa ng Diyos ay nakakuha naman ako ng trabaho sa UAE, Mama Mia. Bago lumipad paalis ng Pilipinas ay 1 linggo kaming nagstay sa kapatid ko sa La Union. At doon ay iniwanan na namin si nanay sa pangangalaga ng aming bunsong kapatid. Samantala ay sa mga biyanan ko naman iniwanan ng 2 anak ko. Tinanggap naman nila ng maayos ang mga anak ko dahil matagal na rin nilang gustong makasama ang mga apo nila simula noong namatay ang asawa ko. Nag-iisang anak kasi ang asawa ko, Mama Mia. Kaya walang ibang kasama ang mga biyanan ko sa bahay. Sa ngayon, Mama Mia, ay nandito pa rin ako sa UAE at patuloy na nagsusumikap para sa pamilya ko. Miss na miss ko na po ang mga anak ko sa Pilipinas pero kailangan kong labanan ang homesickness dahil para din lang naman sa kanila itong ginagawa ko. Nakapundar na po ako ng lupa at ngayon ay pinag-iipunan ko naman ang pagpapatayo ng bahay na kahit maliit lang ay matatawag naman naming amin. Sa kabilang banda, Mama Mia, ang huling balita ko sa bahay ni Kuya Jun ay nakatira doon ngayon ang isang caretaker na siyang nagbabantay ngayon sa malaki nilang bahay.
Pagdating naman po sa sitwasyon namin ni Auntie Lenny, hindi naglaon ay nagkapatawaran din naman po kami. Sa susunod na plano nitong magbakasyon sa Pilipinas ay tatanggapin ko pa rin naman po siya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ko na po siya hahayaang tapak-tapakan ako. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ko. Sana ay may napulot kayong aral. Sana wag kayong tumulad sa akin na nagpaapak sa iba dahil maliit ang tingin sa sarili. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Meredith.